Tumaas ang bilang ng mga tinamaan ng respiratory tract infection at trangkaso sa Batangas City. Base yan sa datos ng City Health Office. Ang posibleng dahilan, alamin sa report ni Denise Abante. Nakasuot ng face mask ang 33 anyos na si Teacher Kaizelyn habang nagtuturo sa klase sa Batangas City South Elementary School dahil sa sipon at ubong naranasan noong nakaraang linggo. Bagamat magaling na sa sakit, hindi pa rin daw niya maiwasan ang mag-alala para sa kanyang mga estudyante, kaya mas mabuti na raw ang mag-ingat at magsuot ng face mask. Bukod sa ubo at sipon, sumakit din daw ang kanyang lalamunan. Nung naramdaman ko na talagang medyo hindi ko na kayang pumasok, I asked permission from my principal na hindi mo na nga ako papasok. Pero ang aking eskwela tuloy pa rin ang pasok nila. Kagaya ni Teacher Kaizelyn, nilagnat naman at sinumpong daw ng asma ang 8 taong gulang na anak ni Remelyn, kaya ilang linggo ring hindi nakapasok sa kanyang face-to-face classes. Kaya ngayon, sinisiguro niyang malusog ang anak at maagapan agad ang sakit upang hindi na raw lumala pa ito. Stay muna sa bahay para safe sila, tapos nebulizer. Usually, kasi nga may mga asthma yung panganay ko, tapos yung anak ko naman, pneumonia na kasi siya, kaya natatakot din ako baka maulit. Kausok, tapos ay yung likod niya laging aanuhin ng pawis, gamot na agad. Inaagapan ko na agad. Sa tala ng Batangas City Health Office, simula noong Agosto, halos dumoble ang bilang ng mga residenteng tinamaan ng respiratory tract infection o yung may ubo at sipon. 39 na residente ang nagkasakit noong Agosto, 72 sa buwan ng Setyembre at nitong buwan ng Oktubre, nasa 75 ang naitalang nagkasakit dahil sa RTI. Ayon sa Batangas City Health Office, posibleng epekto ito ng pabago-bagong lagay ng panahon at ang mabilisang pagkalat ng virus. Ito ay masasabi natin na parang viral infection, dulot ito ng viruses. Maaring dahilan din is yung pagbago-bago din ng panahon. Biglang init, then biglang lamig. Mukhang hindi naman may attribute natin ito sa pagkakaroon ng VAG. Kasi yung simptomas na may mga ubot sipon ay may kasama ring paglalagnat. So, pag ganun kasing may mga paglalagnat, mostly infection yon. Pwedeng dulot siya ng virus or bacteria. Payo naman ng health authorities sa publiko na palakasin ang resistensya at uminom ng maraming tubig. Pagkakaroon ng sapat na tulog at pahinga, regular na pag-ehersisyo, ugaliin ng pagkain ng prutas at saka ng gulay, iwasan din ng stress. Iwasan din natin kapag makihalubilo. Kapag merong doon sa mga may sakit, ma-encourage din namin ng pagsusuot pa rin ng face mask. Kasi it's either ikaw yung makakahawa or ikaw din yung mahahawa. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.